Kung gusto mong umasenso, maabot yung mga pangarap mo, ito yung kailangan mong mapakinggan. May isang story tungkol sa isang farmer. Itong farmer na to, pagod na siya. Kasi every time na nagtatanim siya, palaging may problema. Minsan sobrang lakas ng ulan, sobrang init ng araw, minsan may malakas na hangin, minsan may bagyo. So naiinis na siya. So sabi niya, Lord, bakit ganito? Ako yung farmer, ako yung nagtatanim. Ako yung nakakaalam kung kailan dapat uulan. Ako yung nakakaalam kung kailan dapat umaraw. Ako yung nakakaalam kung ano ang kailangan ng pananim ko. Ikaw, Lord, mali lagi yung timing mo. So sinisisi niya pa si Lord, no? So sabi niya kay Lord, ibigay mo na sa akin yung control ng weather. Ako na dapat yung masunod sa weather. Ako na bahala kung kailan uulan, kung kailan naaraw, kung kailan magkakahangin. And then, pinayagan siya. So nung nagtanim ulit siya na may control. Kapag kailangan niya ng ulan, sasabihin niya lang, ulan, pak, uulan. Nung basa na yung lupa, sasabihin niya lang, stop. Hihinto na yung ulan. Kapag kailangan niya ng araw, sasabihin niya lang, araw, lalabas na yung araw. Kapag masyadong mainit yung araw, sasabihin niya lang, ulap, lalabas na yung mga ulap. Kapag malakas yung hangin, sasabihin niya lang, hinto, hihinto na yung hangin. No? So walang hangin, walang bagyo, walang stress, walang istorbo, lahat ng gusto niya nasunod, perfect ang lahat. And pagkalipas ng ilang panahon, ang ganda ng pananim niya. Ang tataas ng pananim niya, ang lalago, healthy tignan. So sobrang saya nung farmer. Sabi niya, sabi ko na tama ako eh. Dapat talaga ako yung masusunod sa weather, sa panahon. Kasi ako yung nakakaalam kung ano yung kailangan ng pananim ko. Eto na. Akala niya magiging okay lahat kapag perfect ang lahat. Eto na. Anihan na, harvest time na. Napansin niya, bakit walang ibon na lumalapit? So nagtaka siya. Kasi usually kapag anihan, may mga ibon, no? Kapag may magandang ani, may mga ibon na pumapalibot doon sa farm. Pero ngayon, wala. Walang lumalapit, walang kaibon-ibon. So ang ginawa niya, tinignan niya yung pananim niya, kumuha siya ng mais, binuksan niya. Nagulat siya, ang ganda sa labas, pero walang laman sa loob. Walang grain, walang bunga. Empty, kumbaga. Sabi niya, anong nangyari? Ginawa ko naman lahat. Tama yung ulan, tama yung sikat ng araw, walang bagyo, walang malakas na hangin. Perfect ang lahat. Pero bakit walang bunga? So bumalik siya kay Lord. Sabi niya, Lord, ginawa ko naman lahat ha. Perfect naman lahat. Ano nangyari? Bakit ganun? So sinagot siya. Tama ka, perfect yung lahat. Maganda yung ulan, maganda yung araw. Kaso lang, tinanggal mo yung hangin. Sabi sa kanya. No? Akala kasi ng farmer, yung hangin kalaban ng pananim. Akala niya kapag may malakas na hangin, masisira yung pananim, no? Pero ang hindi niya alam, kapag hinahampas ng hangin yung mga halaman niya, napipilitan na yung ugat ng mga halaman kumapit ng mas malalim sa lupa. Kapag may pressure, mas lumalalim yung ugat. Kapag may resistance, mas tumitibay yung halaman. Tinanggal niya yung hangin, walang hirap. Tinanggal niya yung dahilan para kumapit, para maging matibay yung pananim niya. Kaya ang ending, yung pananim niya, maganda nga sa labas, pero mahina sa loob. Walang bunga. And ganun din sa buhay natin. Minsan gusto natin perfect lahat. Ayaw natin ng problema, ng rejection, ng failure. Ayaw natin ng pressure, ayaw natin ng delay. Pero minsan, kung titignan mo ng mabuti, yung mga bagay na gusto nating alisin, yun pala yung magpapalalim ng roots natin. Yun yung magpapatibay sa atin. Yung struggle na ayaw mo, yun pala yung magpapatibay sa'yo. May isang magandang sinabi sa Bible. Ang sabi doon, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope.